Alamin natin ngayon ang latest sa lagay ng panahon mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Magandang gabi, Mang Tani. Magandang gabi rin, Jessica. Maulan pa rin ang ating magdamag ngayon dito sa Metro Manila at yan ay epekto pa rin ng hanging habagat na hinihila at pinalalakas pa rin ng bagyong Hiner. Sa datos na nakalap ng Weather Central, makikita po natin yung malawak na kulay green dito sa kalupaan ng Luzon. Ibig sabihin yan ay makakaranas pa rin ng mahinang pagulan ang maraming lugar sa Luzon. Kapansin-pansin din ang manakanakang kulay yellow at red dito naman sa bahagi ng Southern Luzon, lalo na dito sa may Mindoro at nahagip din ang NCR. Ibig sabihin naman yan, Jessica, inaasahan ng katamtaman hanggang sa malakas na pagulan. At mas angat ang yellow at red dito sa dulong hilagang Luzon dahil sa direktang epekto naman ng bagyong Hiner. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 220 kilometers dito sa may silangan ng Basco, Batanes. At taglay pa rin ni Hiner ang lakas ng hangin aabot sa 120 kilometers per hour near the center at bugso na hanggang 150 kilometers per hour. Nakataas ang public storm warning signal number 3 sa Batanes Group of Islands. Signal number 2 naman sa probinsya ng Cagayan, kasama na ang mga isla ng Calayan at Babuyan Group of Islands. Nakataas naman ang signal number 1 sa mga probinsya ng Isabela, Kalinga at Apayao. Napakabagal po ng kilos ng bagyong Hiner na hanggang 7 kilometers per hour lamang. Kaya inaasahan ang maulang panahon sa maraming dako ng Luzon hanggang Biyernes. At sa araw po na yan, Biyernes ay tsaka pa lamang posibleng lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Hiner. At kung hindi magbabago yan, ay talaga pong mabagal ang magiging takbo niyan. Kagabi, Jessica, itinaas ng Pag-asa ang yellow warning dito sa Metro Manila. At para sa kaalaman po natin, ayon sa Pag-asa, ang ibig sabihin ng babalang iyon ay dapat umano maging alerto o mapagmatsyag tayo sa posibleng pagbaha. Kung green warning naman, ibig sabihin tiyak na ang banta ng baha at maghanda na sa paglikas. At kung magtataas naman ng red warning, kinakailangan na po ang lumikas sa mataas at ligtas na lugar. May mga nagtataka dito sa Metro Manila kahapon kung bakit nakaranas tayo ng malakas na hangin, lalo na kagabi, noong hanggang nitong madaling araw, kasabay po ng malakas na pagulan. Ito po ay dahil sa tinatawag nating cloud cluster o yung storm cell. At dito sa mapang ating tinitingnan, Jessica, mapapansin natin meron tayong nakikitang kulay blue dito. Ito ay nasa may kanlurang bahagi ng Metro Manila. At yan ay mga bandang alas 8 ng gabi. At dahil nga sa malakas na hanging habagat, ito ay unti-unting lumapit dito sa atin. So ito ay kumpon ng ulap na may dalang malalakas na hangin at malakas na ulan. At nung tumama yan, bandang mga alas 12 ng gabi, nakaranas na tayo ng malakas na hangin at malakas na ulan na akala mo ay apektado na tayo nung bagyong si Hiner na nandoon sa may silangang bahagi ng Northern Luzon. At bukod nga sa Luzon, apektado rin ang pag-ulan na dulot ng habagat ang buong Kabisayan. So makakaranas po yan mga pagulan at ang Mindanao naman ay makakaasa ng magandagandang panahon. Nasasamahan lamang na pulong-pulong pagulan dahil po malayo sila sa sentro ng bagyong si Hiner. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro. Makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Jessica? Mang Tani, may tanong lang po ako. Yung binanggit nyo pong storm cell, yun po yung ulap na parang nakaibabaw sa Metro Manila. Kaya parang kagabi, may bagyo pakiramdam natin. Ang lakas ng hampas ng hangin at saka malakas din ang ulan. Kahit na yung bagyo, nandun sa may bandang tuktok ng Luzon papunta. No? Itong storm cell po na sinabi nyong ito, nag-reflect ho kaya yan sa satellite maps ng Pag-asa rin? Kasi hindi kaya ho dapat nag-declare din sila ng storm signal for Metro Manila and Southern Luzon? Ito kasi ang isang medyo masasabi nating hindi pangkaraniwan dito, Jessica. Bigla kasi itong lumalabas, bigla itong nagkakaroon, lalong-lalo na kapag matindi yung ating hanging habagat. At kuminsan ay talagang kulang yung oras para magkaroon tayo ng babala dahil kung makikita mo, alas 8 yan, bandang mga alas 10,
ay nakita natin na lumapit na at naka-apekto na dito sa Metro Manila. Pero ito yung pinagsisikapan palagay ko ng Pag-asa dahil naglagay na nga sila nitong mga Doppler radar at ito ay malaki ang maitutulong upang magbantay sa ganitong klase ng mga bundok ng ulap. Oh, okay. At ang masama sa nangyari ngayon, Mang Tani, kung tama po ako, yung pagsasanib puwersa ng habagat at saka yung hiner. Tama ho ba? Tama yun. At yun nga ang isang palagay ko, paulit-ulit natin babanggitin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na kung ang bagyo ay nandoon sa may northeast ng Luzon, doon sa may Tuktok, na kung saan hindi lamang itong mga lugar na malapit sa bagyo ang talagang maapektuhan, kung hindi maging dito sa Metro Manila at maging dito sa Kabisayaan. At ito nga ay dahil sa hanging habagat at ito siguro ang paulit-ulit nating ipapaalala sa kanila na hindi po kailangang yung bagyo ay malapit sa atin upang makaranas tayo ng malakas na hangin at malakas na ulan. Okay, at ang masaklap pa nito, kahit sa bandang Mindanao, Mang Tani, merong mga, ano bang tawag nyo doon, thunderstorm, scattered thunderstorm? Thunderstorm din at muli po yung thunderstorm, may mga thunderstorm na talagang pwedeng magdulot ng biglaang pag-ulan sa kakaunting oras lamang. Kaya po sa ngayon, dapat talaga hindi lamang bagyo, Jessica, ang ating binabantayan, maging yung habagat at hindi lamang yung hanging habagat. Ha? Kasi pagdating ng hanging amihan, ganun din ang mararanasan ng mga nasa may eastern side. At itong thunderstorm at yung nabalita nga na paglaki ng dagat dahil sa malakas na hangin, yung storm surge, hindi lamang po sa Cavite pwedeng mangyari yan, maging yung mga lugar dito sa may western side ng Luzon, lalong-lalo na dito sa may Ilocos region. Okay, hindi ho kaya dahil sa sitwasyon na ganito ngayon na nararamdaman na ho natin, parang nabago na rin yung takbo talaga ng panahon. Hindi ho kaya panahon na rin para magkaroon din ng signal system para po sa pagdating ng amihan o habagat? Kasi mapaminsala rin ho itong mga to, hindi ho ba? At nagsimula na yan. Kung mapapansin nyo, doon sa ating kasing public storm warning signal, yaan ay base lamang sa lakas ng hangin. So kanina may binanggit na tayo ng mga kulay para sa dami ng ulan. At palagay ko, so ito yung ating alert, yellow, green at red. So pwede kasing malakas ang bagyo, mataas ang signal, pero kukunti ang ulan. At pwede naman na mahina yung bagyo, mababa yung signal, pero malakas yung ulan. At dadagdagan na nga rin natin yung lakas ng hangin na daladala naman ng bagyo at ito yung malakas na habagat o kaya naman malakas na amihan. Okay, Mang Tani, last question. Alam mo natin, bad news lalo pagka mabagal ang kilos ng bagyo kasi parang nag-iipon din siya ng lakas. At ang sabi nyo, Friday pa aalis ng PAR itong si Hiner. Ano ho ang dapat pa nating paghandaan? Dapat patuloy na magmatsyag yung ating mga kababayan, lalong-lalo na dun sa mga lugar na binaha mula dito sa Southern Luzon hanggang dyan sa Central at Northern Luzon dahil hindi pa nga po tapos yung ating nararamdamang malakas na ulan na dulot ng bagyong si Hiner. Kaya po, laging magmatsyag at dun po sa mga lugar na akala nila hindi sila babahain, ngayon po dapat ay lagi nyo nang iisipin na yung mga dating hindi nangyayari sa inyong lugar, sanhi po ng mga biglaang malalakas na ulan, pwede nyo pong maramdaman sa mga susunod na araw o oras. Okay, maraming salamat po, Mang Tani. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi rin, Jessica.